Ayan. Good afternoon po sa mga magigiting na mga opisyales o leader ng Agape Love Family Community Church. Welcome po sa atin pong Servant Leadership Training. So, marami po tayong mga pag-usapan para sa tinatawag na training ng mga leaders na po. So, bago po tayo pumalaot sa atin po mga talakayin o pag-usapan, tayo muna ay dumako sa panalangin. Sige, Brother Edmer, open us in prayer. Aming Diyos namin ang dakila, ka sa oras na ito. Ginamit mo kami sa pag-aaral na Servant Leadership Training na pinanguna ng aming mahal na Pastor o Bishop na si Jesus Roque. Imbes mo ang bawat isa ng karunungan, kaalaman, kausayan upang maging kalugod-lugod kami sa iyo. At imbes mo naman ang aming mahal na Bishop, ikaw po, Espiritu ay siyang kumilos upang may paliwanag niya ito at may paliwanag niya ng tama at maayos at maganda ang banal na salita mo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ikaw po ang mata sa buhay namin. In Jesus' name I pray. Amen. Okay, so hopefully, tayo po o kayong mga natuturuan o tinuturuan ng salita ng Diyos, kayo po ay makapagturo din sa iba, no? Yun ang ating target. At una natin pag-usapan yung unang hakbang kasi sa mga pagbukas ng mga gawain, yung sila po ay atin pong mapatanggap sa Panginoon, maibahagi ang ebanghelyo, no, ng kaligtasan. So iba-iba yung mga pamamaraan o iba-iba mga gamit, iba preach, iba testimony, yung iba naman po ay John 3:16, ni-expose lang 'yon, ano? Amen. Yung iba naman ay very common yung mas maganda gamitin yung Romans 6:23. No? Amen. So, pwede rin Romans 6:23. So, para sa mga unbeliever pa 'yon, no? At pagkatapos maging mananampalataya, ayun, may mga lesson materials na po pwede nating ituro. So, kabisado ba ninyo Romans 6:23? Sino na kabisado? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na hanggan kay Kristo Jesus. So, yun po yung sinasabi ng Romans 6:23. Yan ang unang ituturo ninyo kapag hindi pa tumatanggap ang mga tao. Na sabi rin, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. So, meron dong the other side of the coin, two sides of coin, no? Unang yung pangit na balita, bad news. Ano yung bad news doon? Yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No, meron tatlong pangit na salita no? Wages, sin, and death. Okay? Amen. Wages, sin, and death. Yun po yung tatlong salita na pangit pakinggan, Sa Tagalog, wages, ito yung Kabayaran. bayad, kabayaran o babayaran. So, ano yung babayaran? Kasalanan. Ang babayaran, kasalanan. Ano po? Lahat ng tao ay makasalanan. Di ba? Lahat ng tao ay nagkasala. So, lahat ng tao kailangan magbayad. Di ba? Yun, kailangan magbayad. Ibig sabihin, meron ka talagang babayaran. Amen. At paano mababayaran? Promise ng kamatayan. Oo nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, kamatayan. Ibig sabihin, pag kamatayan, pangit na ayaw natin mamatay.
Sa isang banda naman, merong ibang definition yung kamatayan. Pamatay mo sa kasalanan. Ito yung separation. Diretso paghiwalay. Pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Yun po yung ano. So, yan ang kalalagayan ng mga tao. At pangalawang ano, meron namang isang bahagi. Yun ay mga magagandang pangungusap o mga magagandang salita. May pangako. Ano yun? Datapwat ang kasunod. Walang bayan ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo. So, meron tinatawag na kaloob. Amen. Di ba? Opo. Kaloob. Tapos, yung kaloob, kaya nga kaloob, walang bayad. Bayan. Di ba? Kaloob, walang bayad. Paano makakamta ng kaloob? Tatanggapin si Jesus bilang ating Diyos na tagapagligtas. Ano pa? Paano makakamta ng kaloob? Mampalataya. Ang kaloob na walang bayad. Sabi roon, ano yon? Paano? Mampalataya. Ha? Mampalataya. So, Ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad. ang kaloob. Ano ang kaloob? Buhay na walang hanggan. Buhay na walang hanggan. Kay May Kristo kaloob. Jesus. Di ba? Buhay na walang hanggan ang kaloob. Yun ang ano. So, paano makakamta ng buhay na walang hanggan? Paano? Kasi tatanungin lang natin yung ano Si Jesus. Yun do, yung direktang sagot tanong do, yung sagot sa tanong, sagot sa pangungusap sa talata. Dapat ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus. Oo. So, ang kaloob daw ng Diyos, Ay buhay na walang hanggan. buhay na walang hanggan. Kay Kristo Jesus. Ito yung gift, ano? Buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. No? Yun ang ano, yun ang mga mabubuting balita doon. Kaya ano lang 'yun, explain lang ninyo 'yon. Tapos tandaan lang ninyo yung ano, yung ABC. Ano yung ABC? Kasi nakakalimutan yung ABC. Una, acceptance, By acceptance. 'di ba? B. Oh, anong talata? John 1:12. Yes. Datapwat ang lahat ng tumanggap sa kanya. Ipinagkalooban ng karapatan. Sila ay pinagkalooban niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Oh, yun, tandaan lang ninyo yun. Ginamit ko sila kanina. May pinatanggap kami ngayon, Bishop eh. Oh, Ito mga- nagamit niya yan. Ayun. Yung B, sabi ko ABC. 623. B stands for ano? B. B. Una, acceptance. Believe. Believe. Oh, B stands for believe. Believe. Di ba? So, sabi ng 1 Corinthians, 15, 1 to 4. Yun ang ano, no? Yun ang, tingnan natin yung 1 Corinthians. 15. Ito yung gospel. Ito yung ebanghelyo. Kasi pag tinatanong, ano yung gospel? Sasabihin ng iba, Matthew, Mark, Luke, and John. No? Yun ay ano, yun talagang pinakamensahe ng gospel. Sabi nga, ano sabi? Pakibasa. Ito po sinasabi, ako ang tunay na puno ng bunga. 1 Corinthians 1 Corinthians. 15. 1 Corinthians pala. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Kung matatag ninyong pinanghahawakan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay. Sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. So, ano yung gospel? Diyan. Namatay siya at muling nabuhay. Ang gospel, siya po ay, Namatay. sabi roon ng verse 4,
that he was, verse 3 muna, that Christ died for our sins according to the scripture. Verse 3, 1 Corinthians 15:3, you know, He died for your sin, for our sin, according to the scripture. No? Hindi siya namatay dahil nagkasala siya. But Christ died because of our sin. Ano pa? That He was buried. Amen. No? Siya po ay inilibing. At siya muling No? nabuhay. At yung sumunod, siya po ay muling nabuhay noong ikatatlong araw according to the scripture. Nasabi ko to kanina ng verse. So mahalaga 'yan. Hindi po hindi po nagtapos sa kamatayan o pagkamatay ng ating Panginoon Jesucristo. No? Namatay siya, tapos according to the scripture, inilibing siya para patunayan na namatay siya. Kaya siya inilibing, di ba? Amen. Pero sabi ng Bible, but on the third day, what happened? Christ was raised up from the dead. So mahalaga kasi ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon Jesucristo. Yun ang ating pinaintindi sa kanila. Yung pagkabuhay na maguli, yan ang palatandaan na nagtagumpay siya sa pagtubos sa kasalanan ng sangkatauhan. So yun ang ating idinideklara doon sa mga tao. Yun ang ating sinasampalatayanan. So, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him, sumampalataya sa Kanya, ay magtatamo ng buhay na walang hanggan. No? Mahalaga yung pananampalataya. Believing in our Lord Jesus Christ. So, sabi ng 17 doon, ang mga sumampalataya ay nagtatamo o magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ay yung hindi sumampalataya. Rurusahan. Oh. Sabi nun, hinatulan na. Opo. No? Pag hindi ka sumampalataya, may hatol na magaganap. So, yun, oo, yun ang, kaya mapapadali na sa atin yung pag-ano ng Ebanghelyo. Kahit yung nangangaral kayo sa patay, like for example, pag nagpapatanggap, ABC lang din. Tandaan nyo lang yung ABC pag na... Acceptance. Kahit anong talata na meron kayo, kasi kailangan mag-close ka lagi sa pagpapatanggap eh. Opo. Every time na mangangaral kayo sa mga necrological service, magko-close doon sa sa tinatawag na pagtanggap sa Panginoon. Yung ABC. No. C. Ha? May C. Ayun, yung C, confession. Sabi na sa yun, 1 John 1:9. Opo. Kung ihahayag mo, If you confess your sin, He is faithful and just, no, to forgive us and cleanse us to all our unrighteousness. So, yan. So, okay na. Pwede na kayo mga evangelist. Napapanood ko na nga kanina. Di ba? Pagpatanggap namin yun. Oo, yun. Di ba? Next week amin sila. Kaya nga, sa pinag-aral natin kanina, about Paul and Onesimus, hindi po nagtapos doon sa salvation. Di ba? Opo. Hindi siya nagtapos doon sa salvation. Bagkos, after ng sharing ng gospel kay Onesimus, inalagaan niya. Naging father in faith talaga ni father in faith si Paul ni Onesimus. So, later on si Onesimus nag-minister na rin eh. Oh, biro mo? Naging useful Kaya siya. yung title natin kanina from useless to become useful. Di ba? Ganun lang naman eh tayo. Yes. Kaya lang, yun nga, yung maraming mga Kristiyano ang hindi kaagad magiging useful, di ba? Kasi nga, katatamad. Mag-aral ng salita ng Diyos. Alam niyo yun, dyan ko pinaggigigilan talaga sa panalangin yung tamad. Oo. Parang, hirap na hirap silang magbigay ng maglaan ng panahon. Oo. Mabuti mas 30 na eh. Oo. Alam mo? Saya sa mga patutuo. Kaya, Praise God. kahit na slowly, pero but surely, yung mga niya,
Ayan, ang problema nga kahit manood nga sa ano, kahit manood ng ating live wala eh. Di ba? Mga tulog. Ano yan, ng mga naghihilig na. Samantalang naman tayo na alas 2, meron tayong training, meron servant leadership training. Ay mabuti nandiyan dyan si Sister Jing Brun. Hindi naman nakapagsimba kanina pero andito siya ngayon, nasa natin, nanonood o nag-aaral. Lalagyan natin patla. Oo. So, ano kaya dapat siguro sa Sunday ko ako kukuha ang martilyo. Lalagyan ka sa likod. Kaya Lagyan mo na sinasabi ko, Bishop, susi. sa balong bato rin. Susi. Walang uwi. Pag hindi tumalab ang martilyo, jackhammer. Ano ninyo? Ayan. Nakahabol. Oh, Mr. Eman. So, kasi nga, Huli pa rin. para maipasa, kasi ang natin, ang pamantayan, ang formula natin, 2 Timothy chapter 2, verse 2. Oh. Ano yung sinasabi ng 2 Timothy chapter 2, verse 2? Turong. Ang mga bagay na natutunan nyo sa akin ay ituro ninyo sa mga tao mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Amen. Oh, di ba? Oh, kaya Sister Emma nagturo daw sa patay. Ginamit 1 Peter 1:24 hanggang 25. Siyempre nadinig niya na itinuro ko 'yon. O ngayon, tinuturo niya. Yes. Di ba? Sa ulo ko na yun, Bishop. Oo. Kaya iba naman ang sinasa ulo ko. Kumbaga sa yan ang magiging mga ninyo, materials ninyo, Yes. no? Oh, Luke 16:19 to 31. The rich man and Lazarus. Ayan. Yan naman yan. Yan naman yan. Yan po yung Sinasa mga ulo ko. materials na yan sa Pag ang patay naman o ang namatay, Kristiyano at mga audience ay mga Kristiyano, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. Kasi ron ang title no, The Comfort of the Believer's Death. Ano po, Bishop? 1 Thessalonians chapter 4, Pag namatay, Pagkapatay mga believers. verse 13 to 18. Aralin ninyo yun. first At meron naman ako gusto nyo, picturean nyo na lang at saka nyo aralin. Kaya lang, pagka naririnig ko kayo mag-preach, dapat hanggat maaari, medyo hawig sa sa pagtuturo ko. Dinasan ko pa, Bishop. Medyo hawig lang, okay na, masaya na ako nun eh. Wag naman parang Chapter 4. malayo sa katotohanan. 1 Thessalonians 4:13 to 18. Yan ang materials na ginagamit. Believers. Christian. Halimbawa, ang namatay, kabataan. Tapos kahit na hindi mananampalataya yan o mananampalataya, pwede nyo ipangaral yung ano ba to? Ecclesiastes chapter 12. Ang ituturo nyo ron yung verse 1 hanggang hindi yung verse 4. Remember now your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang Ano yata yun? lumikha sa iyo. 12-1 to ba yun, Bishop? 12:1. Ecclesiastes. Kailan ang tamang pag-aalala sa lumikha sa atin? Yun na. Habang ikaw ay When was the proper time to remember the Lord? Remember the Lord. Alalahanin mo yung salitang remember, hindi yung lalagay mo lang sa utak mo. Yung salitang remember, meaning to say, ito yung pagkilala sa Kanya, paglilingkod sa Kanya, pag-surrender ng buhay sa Kanya. Kailan tamang pagkilala? Kita niyo paghihimay-himay lang? When was the proper time? Basahin niyo Ecclesiastes chapter 12, verse 1. Tapos ang tema na ginagamit natin, when was the proper time o when is the proper time to remember the Lord? Tapos sagutin niyo ng puntos. Base diyan. 12:1. Alalahanin mo ang inyong manlilikha sa panahon ng inyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama
ang tamis ng mabuhay. Oh, yun lang eh. Verse 1, hanggang buhay na yan. Meron na kayo putos dyan. Oh, yung tema. Sige, kayo nga sumagot. Ang tema, when is the proper time to remember our Creator? Point number 1. Sa panahon, Open your Bible. Ano? Sa panahon ng iyong kabataan. Oh. Meron pang isa, may nauna yan. Panahon na ikaw Bago ay yan. malakas. Ha? Panahon na ikaw ay malakas pa. Oh, may nauna pa dyan. Alalahanin mo. Ha? Yung maliliit na. Alalahanin nga eh. Yun nga, remember eh. Kailan? Kailan ang tama pag-aalala kay Lord? Sa Creator. Ha? The days of your youth. Oh. Araw ng iyong kabataan. Oh, sa panahon na iyong kabataan, kita nyo. Open your eyes. Meron kayo hindi nababanggit. Yung Creator. Panahon na hindi mo na Malilit ka, alalahanin mo malilit ka. Oh. Remember your Creator. Oh. Yung pinakauna. Sa panahon ng Bago ang araw at ang liwanag at ang buwan. Kasi sa King James Version, ang pagkakaano niyan, remember now your Creator Ayun. Alalahanin mo rin naman in the days of your youth. sa'yo. So, kailan ang tamang pag-alaala sa Creator? Ngayon ikaw ay kabataan. Remember now your Creator. AJB ngayon. Diba? Ayun. Kaya meron kasunod niya, 2 Corinthians 6:2. Ano sabi ng 2 Corinthians 6:2? First point yun, point number 1. The proper time to remember our Creator is not tomorrow. Now, Not when you are old, when you become old. kailangan ngayon na. Hindi yung sa panahon na ikaw nakabingit sa kamatayan. Hindi sa panahon na ikaw naghihingalo. Oh. Hindi sa panahon na ikaw ay tinaningan, sinabi ng doktor, may cancer ka. The proper time to remember our Creator. Now. Ngayon na. Ngayon na. Amen. Kasi siya ilang beses ko nga binanggit yun, yung ngayon na. Oo. Ayun. Ngayon ang kaligtasan, hindi Hindi bukas. mamaya. Days the day of salvation. Yun. Kaya, yun na, yung supporting verse nga, yung 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Oh. So, ano sabi ng 2 Corinthians chapter 6, verse 2? Tandaan nyo yan, inaano ko, yung talata na inaano ko sa inyo. Oh, sabi rito, for he says, at the acceptable time, I listen to you. And on the day of salvation, I help you. Behold, now, yan o. No? Not tomorrow. Sabi, now is the acceptable time. Behold, now is the day of salvation. Hindi mo pwedeng ano yan, yung pag walang bahala yan. Kaya nga, sabi ko nga, hindi ko na kayo sagutin. Di ba? Nung ipinangaral ko, pag pinangaral ko, hindi ko na kayo sagutin. Hindi kayo tumugon ngayon? Ang mahalaga, narinig yung ebanghelyo. Amen. Di ba? Yung gampanin ko, nagampanan ko na. Ngayon, nasa sa inyo na yan. Amen. It is a matter of life and death yan. Amen. Di ba? Pag naniwala kayo, siyempre, patunay na naniwala kayo, maglilingkod kayo kay Lord. Yun nga yung kasunod noon, di ba? So, hindi, yun ang sinabing now. Hindi yan bukas. Kung kailan mo napakinggan. Kasi merong acceptable time eh. Maaring ang ibang araw hindi na acceptable time eh. Di ba? Opo. So, yun ang sinasabi ng Bible. So, that is the first point. Oh. When was the proper time? Kailan ang tamang pag-aalala kay Lord? Sa ating Creator. Remember now your Creator. Point number 2. Remember The days of your youth. your Creator in the days of your youth. Oh, di ba? Oh. Alalahanin mo, alubi ka sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Oh. Huwag tayo, tumanda ka pa. Kaya mapalad ang mga nakakilala kay Lord na mga bata pa. Amen. Di ba?
So, ano pa yung kasunod doon? The proper time to remember the Lord. Ano yun? Sa panahon na Para maging 3 puntos. Remember your Creator. sa panahon ng kaguluhan, Bago. Di ba sabi? Before. Oh. Bago ang araw. Di ba? May mga bago, no? Ang mga araw. Kaya sabi nga ano yung sinasabi ng mga doktor? Prevention is better than cure. Di ba? Prevention is better than cure. Kailan mo kaya dapat malayo pa. Yan ang sabi, no? Before. Pag sinabi before, unang before the evil days come. Di ba? Yun, bago dumating ang masamang araw. Yan ang sabi, no? Ano kaya yung mga masamang araw? Yan, sakit. Yan, pag dumating ang sakit at karamdaman. Di ba? Ang pinakamasakit na yung araw ng kamatayan. Di ba? Panahon ng kamatayan. Wala na, hindi ka na So, yun nga Kaya kuminsan, kaya nga ako lagi ko sinasabi, yung bang tao na niyayaya mo maglingkod sa Panginoon, no? Tapos panay ang ayaw, panay ang teka-teka, tsaka panay ang tsakana, Tsaka. no? At pagkatapos Walang may hawak. nagkaroon ng malubhang karamdaman na koma. No? Tapos may sinare mo ng Word of God. Biglang kiluhan. No? Binahagi mo, mabuting balita, ABC alam mo. Pagkatapos sasabihin mo, ligtas na siya dahil tumanggap siya. Kasi yun, wala pong assurance yun. Walang kasiguruhan yun. Hindi natin po pwedeng tuldukan sabihin na ligtas na yan dahil pinatanggap ko na yan. Namamatay na siya, tinanggap niya ang Panginoon. personal. Walang assurance yun. Kasi, Kasi kahit na si Poncio Pilato patanggap mo niya, tatanggapin yan sila rin. Di ba? Yung may mga kahit Kristiyano nga pagka nagkasakit, nagpapa-albularyo pa Di ba? Kristiyano na yun. Oo. Gumaling lang Oo. Hindi Kaya- ligtas yun. Kaya Hindi ligtas yun. may Walang assurance. demonyo. Walang assurance yun. Kasalanan ng tao. Ang tagal-tagal mo niyayaya, tapos hindi naman siya tumutugon. Yun yan, nasa bingit na kamatayan. Nabingit ng kamatayan. Walang assurance yun. Pero si Lord na nakakaalam. Yun ang Hindi rin natin po pwedeng tuldukan na hindi siya ligtas. na ligtas o hindi. Kasi nga, meron naman sa Bible. Sabi nung nasa kaliwa o nasa kanan, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw nasa paraiso. O sabi ni Kristo, today, ngayon din, you will be with me in paradise. Paradise lang. Di ba? Tama ka. So, yun ang Hindi na yan. Kaya yun. Okay. Pakahalaga nung makita natin. Ano po? Kaya ang tamang pag-aalala kay Lord, o tamang pananampalat, tamang tinatawag na paglilingkod sa Panginoon, ngayon ang araw. Di ba? So, panahon na ikaw ay bata pa. Para siyempre, malakas ka maglilingkod sa Panginoon. Magagamit yung mga energy mo. At ito, sabi ron, before the evil days come, and the years draw near when you will say, I have no delight in them. Pag dumating, hindi po, bago na dumating ang mga panahon na yun, yun dumating yung araw na, na wala ka ng kaligayahan, wala ka ng kasiyahan, di ba? Ibig sabihin, implikasyon, o pwedeng malapit ka ng mamatay, o pwedeng matandang-matanda ka na, di ba? So, hindi po yan ang proper time to remember the Lord. Amen? The proper time to remember the Lord is before. Before. Di ba? Kita nyo now. Di ba? Kita mo, mayroong mga, rito, may mga panapanahon no? Ng proper time to remember the Lord. Aside from that, gusto ko rin gamitin ninyo yung 4 very important days to remember. 4 na mahahalagang araw
na dapat natin pag-ukulan ng masusing paghahanda. No? 4 na mahahalagang araw. Ano yung 4 na mahahalagang araw na yan? Narinig nyo, pinilis ko yan ha. Ano, what are the 4 very important days to remember? Ang una, ang talatang ginagamit natin dyan, tingnan nyo ha, talatang ginagamit. Psalms chapter 90, verse 10 to 12. 90. Di ba? 90. Aklat, awit, 70. 10 to 12. Talatang 10 hanggang talatang 12. In particular, 12. Apat na importante. Verse 12. Araw ng pagsilang. Oh, araw ng di ba? kamatayan. Oh, ano sabi roon? Araw ng pagsilang. Araw ng kamatayan. Ilang araw na Oo. kamatay. Day of judgment. Day of salvation. Ayan, yung araw na yan. So sabi ng 12, teach us to number our days that we may gain a heart unto wisdom. Birthday. Oh, di ba? Turo mo sa akin ang pagbilang ng aking kaarawan. So hindi po yung bibilang ka ng 90 years na ako. No? 99 na ako o 80 ako. Hindi po yun ang point doon eh. Hindi yun ang usapan. Ibig sabihin, paano magiging makabuluhan ang atin pong mga taon na ginugugol dito sa mundo na ito. Di ba? So, yun ang ibig sabihin nun. Eh ano kung tumanda ka, wala namang pinagkatandaan. Di ba? So, dapat tumatanda tayo na merong pinagkakatandaan. So, ano yung unang araw? The day of pagsilang, the day of birth. No? So, anong talata na ginamit? Ecclesiastes 3:1-2. Oh, ano sabi ng 3:1? May kanya-kanyang panahon. Panahon ng pagkamatay, panahon ng pagsilang. Yun, may panahon ng pagsilang. At ang panahon ng pagsilang, hindi mo yan makokontrol. Minsan nga, nanganganak sa tricycle eh. Di ba? Minsan nanganganak sa aeroplano. Minsan nanganganak, November 1, araw ng mga patay. Oh. Yung iba naman eh, pinapanganak, February 29. Di ba may pinanganak pa February 29? Meron, Bishop. Tagal ko na. Meron may pinanganak na February 30? Wala nang 30. 29 lang, Bishop. March 1 na yun. March 1 na yun. Sino po may birthday ng June 31? Wala. 31 wala nang 30. Wala. June 30. Kasi meron mga buwan na hanggang 30 lang. Diba? Yung July meron 31 yan. Yung March meron 31 yan. April, May, Diba? 31. Yung August, may 31 ba? August, meron 31? September po meron. July. Oh, September, meron 31. Yung August, meron. Oo. Yung kita mo. Palatandaan siya. Oh, January, meron 31 yan. January. January meron. Oh. Kaya hindi lahat may 31, no? Yung June, walang 31 yan. Wala. Yun lang ba? Walang 31? February, March, June. April, May, Hindi, marami. June, July, April, wala. September, So, ayan, no? November. Yung sumunod, day of death. Di ba? Oo. Ecclesiastes 3:1 pa rin and 3:1 yun. No? May yung araw ng kamatayan. So, kasi ang very common sa mga tao, 3 lang ang nararanasan. Ano yung 3? Ano yung common experience of common person? Pangalakan. Yan, day of birth, common yan. Lahat ipapanganak, di ba? And then, day of Kamatayan. death. Day of birth and day of death. No? Pagkatapos po na mamatay ang tao, ano kasunod? Judgment. Day of judgment. Day of judgment. So, yun ay pinakahuli. Salvation. Di ba? Pangatlo pa lang. Yun ay pinakahuling mararanasan ng tao, judgment. But, dito po sa pagitan ng day of birth at saka day of death, meron dapat na mangyari.
Salvation. Day of salvation. Yun, yung ano, Kaligtasan. yung ano yun, Day of Salvation, Amen. di ba? Araw ng kaligtasan. Yun ang ano, hindi mo pagka hindi mo yan naranasan from day of birth at namatay ka, no? Judgment. Ang kasunod, judgment, impyerno ang punta ng tao. Kaya dito po, kailan mo na-encounter si Lord? Ako Kayo po, 30 na. Anong taon kayo nakakilala kay Lord? Ay, Ano po po siya? 17 years. 30 years old po ako na. Po? 30 years old. Ilan taon na po kayo sa 30? Ilang taon ka nakakilala kay Lord? Hindi niyo alam? 30 years old na po ako na. 30. years old daw siya. Oo, di matagal ka na. Kayo, Ano? po, 70 na kayo sa 30. Di, ibig sabihin, mahigit 40 years na kayo Christian. 42. 42 years na. Oo. Kayo, 5 years. 14. ilang taon ka? 14 po. 14 years old? 17. 17 years old? Oh, ngayon, ilan ka na? 60 na? Hindi naman. 49, di ibig sabihin, matagal-tagal na, no? May, ano, 30 years na. 35 years. Nasa 30 years na, no? So, yun ang kailangan no? Lahat tayo. Ako naman, nakakilala ako sa Panginoon, 1986. Nabautismohan ako 1987. 40 na. Sige doon. So, ngayon 64 na ako ngayon. Magsi-65. I-emil 30 years old pa lang yata ako noon nasa 30. Kaya yung time na yon nung nag-ano pa nga kay Lord, tsaka na ako maglilingkod. Parang gano'n Bata pa naman ako. Parang gano'n no? Ako din, bishop, ganyan. Ginawa ko disco dito, disco doon. Siyempre, asa ko lumpa So, ayun na mga nag-ano pa naghahanap pa ng sariling panahon no? Pero, yun nga. Kaya lahat ng tao, pag hindi mo na-encounter si Lord, from the day of your birth until the day of your death, pag hindi mo natamo ang kaligtasan diyan, ang kasunod doon, the day of judgment. At pagka inatulan, ang tao na namatay na walang Kristo, wala pong rest in peace doon. Impyerno po yun. Walang peace sa impyerno. Yes. Kaya yung Umiiyak sa pagdurusa yung mga kaluluwa doon sa impyerno. Ang masakit yan, yung Guillermo Bishop, nilalagay sa taga-taga. Ay, ibang ano na yan Sabi nga yung- Eschatology na yun. Sabi Basta, nga yung kasi hell, marami kasing department. Ang sabi hell. nga Bishop yung kahapon, kagabi, inaano ko sa kanila, Mm. na yung mayaman, nag-aalala pa, message pa. Mm. Yung nasa impyerno na siya, alam niyo pa lahat, pati May- nagmamalasakit siya. may consciousness, Oo. Nag-aalala siya sa mga kapatid niya na naiwan niya. Naiwan. Mm. Ibig sabihin, alam ko yung nangyayari lahat. Oo. Paulit-ulit May pakiramdam siya pa rin masasaktan, may Oo. pakiramdam. May 5 senses pa. Oo, nandiyan yung tinatawag naman yung 5 senses. No? Applicable pa rin yung 5 senses. Yun Kaya yung- hindi totoo yung namatay, wala na. Wala na, Unconscious wala. na. No? Kasi ang may pakiramdam sa katawan natin, yung kaluluwa. Kaluluwa. Kaya lang nawawala ng pakiramdam ang katawan pag lumayas na yung kaluluwa. Umalis na yung kaluluwa. Pag umalis na yung kaluluwa, Matigas patay na yan. yung tao na yun. Wala na. Di ba? Emotion. Ganun po yung mga kaganapan. So, ano na yun? Ang dami yung materials, no? Opo. Tapos, anuhin ninyo yun? Ayusin ninyo yung pagkakabalangkas. Opo. Di ba? So, meron na kayong 4 very important days to remember. Di ba? Meron kayong The Rich Man and Lazarus. Kasama kay Bishop. Di ba? Ito panakot yun sa mga believer, mga pasaway. Di ba? Kasi ano po itong life is certain, death is uncertain. Tama po ba? Life is uncertain. Ang mabuhay ay walang kasiguraduhan. Pero Ang mamatay ay sigurado. sigurado. No? Sigurado mamamatay ka. Yes. Sigurado Sigurado mamatay ang matatasin tao. mo yan. Kahit ano pang sabihin mo. Tapos, Tayo. sabi ko nga kay Pastora Berinya, dagdagan ninyo na rekado. Yung illustration. Ang mga sermon ninyo, Illustration. kwentuhan ninyo. Yung kwento na may kwenta. Yes.
yung ilustrasyon na merong kaugnayan. Illustration niya rin ang ginamit ko. Di mga gano'n, para lalo silang Amen. matauhan, di ba? Mga nagtanggap ng bishop eh. Ewan ko na yung mga nandun sa baba. Yun nga, hindi ko na kayo sagutin. Tapos, okay, magmamalaki sa harapan ng Panginoon kasi Amen. ang buhay daw ng tao parang aso. Yes. Pagdakay naaamoy at pagdakay nawawala. That's life eh. Di ba nag-preach sila ko na yung kinanta ni Nora Honor, That's Life? Ay, Anong title nun? Nag-preach ako yung kanta ni Nora Honor. Lumang kanta. Hindi Nandito naalala. pa akong ngayon. Hiram. Here today and gone tomorrow. Tomorrow. Yun. That is the title. Here today and gone tomorrow. Yun. Yun ang Ganda din yung video. Di ba? Gusto ko rin yun eh. So, ginamo naman natin sa Santiago. No? Here today and gone tomorrow. That's life. That's life. That's life. Yeah. Visible ka ngayon. Pero ang realidad niyan, bukas, wala ka na. Di ba? O, hindi natin bukas. Halimbawa, bukas buhay ka pa di. Mapaalad tayo. So, yun po yung natin. Yun yung mga po pwede ninyong gamitin, no? Sa inyong mga pagtuturo ng salita ng Diyos. So, kung ating babalikan yung kanina, yung ating pong pinag-aralan about the book of Philemon, diba? So, actually, isang isang context siya. Ang konteksto niya from verse 1 hanggang huling talata. Di ba? So, meron siyang tinatawag na overview. Yung unang mga talata, ito yung tinatawag na para bagang pagbibigay niya ng credit kay Philemon. Yung pagpupuri niya kay Philemon. Di ba? Sige, natin. Open our Bible in the book of Philemon. Isang lang naman yan. Philemon. Kaya, ang ganda ng ating title para dyan, yung tinatawag na useless to become useful. Diba? Yung mga useless kung pwedeng maging useful. At yan, tinalakay natin kanina. Nasaan na ba ito? Palibasa ay isang lang kaya hindi makita. Basa nga muna, verse 1. Mula kay Pablo, Yan. isang bilanggo dahil kay Kristo Jesus, at mula kay Timoteo na aking kapatid. Para kay Philemon, ang minamahal namin kamagagawa. Verse 2. At kay Apia na ating kapatid na babae at kay Arkipo na kawal namin at sa iglesia sa inyong bahay. Wait. Sige, basa. Tuloy-tuloy. Tuloy nawa ang biyaya at ang kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi ako nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing sinasama ko sa aking pananalangin. Sa pagkabalita ko ng iyong pag-ibig at ng pananampalataya mo sa Panginoong Jesus at sa lahat ng mga banal. 6 ninyo. Upang ang pakikipagkaisa ng iyong pananampalataya ay maging mabisa sa pagkaalam ng bawat mabuting bagay na nasa iyo sa kay Kristo. 7 Kapatid, ang pagmamahal mo ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan Amen. at aaliwan. Sapagkat dahil sa inyo ay
sumiglaan kalooban lang ng malahimiran ng Diyos. Rema. Hit na po ba? Tama. Kaya bagamat kay Kristo ay mayroon akong buong pagkakatiwala upang ipagtagubilin ko sa iyo ang nauukol. 9. Yun, May, alang-alang sa sige, 13 na. Gayon man alang-alang sa pag-ibig ay bagkus akong namamanhid kung sa bagay akong si Pablo ay matanda na at ngayon naman bilanggo ni Kristo Jesus. 10. Pinamamani ko sa iyo ang aking anak, na aking ipinanganak sa aking mga talikala, si Onesimo. 11. Dati, hindi mo nabangan si Onesimo, ngunit ngayon kapakipakinabang siya sa ating dalawa. 12. Pinapabait ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. 13. Naibig ko sanang tigilin siya sa aking piling upang sa iyong pangalan ay paglingkuran ako sa mga talikala ng Ebanghelyo. 14. At kung wala kang pasya ay wala akong magagawang anuman upang iyong kabutihan loob ay huwag maging tila sa pangangailangan kundi sa sariling kalooban. Sapagkat marahil sa ganito siya'y nahiwalay sa iyo sa sandaling panahon upang siya'y mapa sa iyo magpakailanman. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin at lalo siyang mapapamahal sa iyo. Ngayon, hindi mo lamang sa alipin, kundi isa ng kapatid sa Panginoon sa Benito. Kaya inilala mo akong tulay na kasama, tanggapin mo siya. Tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ngunit kung siya ay nagkasala sa iyo ng anuman o may utang sa iyong anuman ay ibilang mo sa akin. 19. Akong si Pablo na sinusulat nito ay aking sariling kamay. Ay siya magbabayad sa iyo. Hindi sa sinasabi ko sa iyo na ikaw man ay utang mo pa sa akin. Oo, kapatid, magkaroon nawa ako ng katuwaan sa iyo sa Panginoon. Panariwain mo ang aking puso kay Kristo. Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito at maaaring higit pa rito. Ipanghanda mo rin ako ng matuluyan sapagkat umaasa akong luluobin ng Diyos na ako'y makabalik dyan gaya lang inyong iginagalain. Pinabati ka ni Epapras na aking kasama sa pagkabilanggo kay Kristo Jesus. 24. Marcos, Aristocrus, Demas, Lucas, my fellow laborers. At ngayon din si Marcos, si Aristocrus, si Demas at si Lucas na aking mga kagawa. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo ay sumainyo Espiritu, siya na. Amen. Ang Diyos po ang siya magpala ng kanyang salita sa atin pong kalagitnaan. Amen. Nung isinulat ni Pablo ang letter na ito, ang epistle na ito, ang tanong, saan ang location? Siya ay nakabilanggo. Tama, siya po ay nakabilanggo. He was in prison. Nung isulat ba ito ni Pablo, kasama niya ba sa bilangguan si Onesimus? Hindi po. Hindi. Sino ang kasama niya sa bilangguan? Kung hindi kasama si Onesimus. Nabasa niyo kanina. Si Epapras. Ayun. Talatang
23. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you. So, meron palang kasama si Epaphras. Si Mark, si Aristarchus, si Demas, si Luke, kasama rin? Gawain. Hindi. No. Pamanggagawa. So, hindi kasama sa bilangguan. Bagkos, binanggit ang mga pangalan na ito, si Mark, si Aristarchus, si Demas, at si Lucas, sila po ay mga fellow workers. No? Kamanggagawa. Di ba? So, para maging klaro o malinaw sa atin. So, patunay, kasi nga, sa verse 1 pa lang, sabi roon, Paul, a prisoner of Christ Jesus. And Timothy, our brother. O ngayon, si Timothy po ba ay kasamang nakakulong? Po. O, sa verse 1, kasama nakakulong o kasama lang sa bumabati? Kasama siya ng mga bati. Kasama sa bumabati, kasama sa nagpapadala ng greetings. No? Sino si Timothy sa buhay ni Paul? Anak ni Paul sa pananampalataya. Yun, no? Ang dami niyang anak sa pananampalataya. No? Kasama si Timothy. At ngayon, eto rito, Parang si Onesimus naman. Ang daming anak sa pananampalataya. No? Kaya, actually, si Onesimus, siya rin po ay naging lingkod ng ating Panginoon Diyos eh. Kung titingnan mo yung pinakalundo ng ano niya. Bili mo, dating pasaway, ngayon naging pastor na rin. Diba? So, yun ang Dito, ginamit natin yung 2 talata. Dito natin kinuha yung title. No? Ang sabi ng 10, verse 10, 11, I appeal to you for my child, Onesimus, whom I have begotten in my imprisonment. Ano ibig sabihin? Tingnan niyo, verse 10. Imapanig ko sa iyo ang aking anak na aking ipinanganak sa aking mga talikala. Si Onesimus. Sino si Onesimus? Anak niya na may Anak niya mga talikala. sa pananampalataya. Pananampalataya. No? Kailan niya ipinanganak o kailan niya naging anak? Kailan? Nang siya ay nasa kakulungan. Sa panahon na siya'y nakakulong. Biro mo, no? Nakakulong na pero nag-iebanghelyo pa rin, ano? Amen. Nakakulong na, nagme-mentor pa rin. Di ba? So, pinupuntahan siya ni Onesimus, ano? Sa verse 11, Nang unang panahon ay hindi na pinakinabangan. Tatapad ngayon ay may pakikinabangin ka at ako man. sino yung tinutukoy dyan? Na walang pakinabang? Si Onesimus. Dati, sabi rin, no? Nung unang panahon, dati, wala pa siyang pakinabang sa iyo. Actually, bukod sa walang pakinabang, nagpapasaway pa. Kasi iba yung walang pakinabang, yung ayaw kumilos, ayaw gumalaw, di ba? Pero ito, nag-run away, no? So, sa ating pinag-usapan, nagnakaw ba siya? Ayon sa mga salita ng Diyos, nagnakaw? Nangutang? Nagnakaw? Nangutang, hindi nagbayad? Ganun po. Tama. Umalis po. Baka may pinasingil si Palimon, hindi pinastapa. Diba? Nagpa-escort. Nag-estapa. So, pero wala pong klaro roon, no? Ang malinaw lang po, siya po ay tumakas o siya po ay naglayas. Di ba? Wala nang matagal na panahon. Yun ang good afternoon. Ito yung sabi nga, ito nga yung verse 18 ang pinagbatayan natin, talata 18. Ano sabi roon? But if he has wronged you in any way or owes you anything, charge that to my account. Pablo, no?
Matindi, no? Si Pablo, no? Mayaman ni Pablo. May pambayad ba si Pablo? Pero magabayad eh. O ibabads niya rin? Gagamitin niya rin yung kanyang ano? Di ba? Sabi doon, Bishop, Ako siya na magbabayad ang sa'yo. sasagot. Ha? Siya na ang sasagot. Oh, sasagot. Hindi ko lang direkta dyan na babayaran ba? Ako magbabayad sa'yo. Ililista ba? Wala. Hindi, sabi niya, ako magbabayad sa'yo eh. Basahin nga talata 18. Sa akin, sabi niya, ngunit kung siya nagkasala sa iyo ng anuman, o may utang sa inyong anuman, ay ibilang mo sa akin. Ibilang Kasi sa Dito. sasagutin niya. Dito nakalagay, sa akin mo ito sinilin. Oh, sa akin mo sisingilin. Pilimon. Pilimon, verse 18. No? Mayaman. So, ano implikasyon ng talata? Parang ano to eh, kasi nga, palibasa si Pablo, mapagkawang-kawang siya. Dapat tayo mga churches. In connection sa relationship ni Onesimus at saka ni Pilimon, meron bang nakawan na nangyari? Parang May utangan ba na nangyari? Parang arbor ko na to. Parang ina-arbor niya si Mm. Onesimus. Kasi pinanok sa inyo yung grammar, mahalaga yung grammar. Bago tayo magbigay ng konklusyon, kung nangutang, kung nagnakaw, di ba? O nag-istapa. Para kasi sabi roon, yung salita, yung grammar ng verse 18, but if he has wronged you in any way or owes you anything, yung salitang if, no, parang may pasubali, no? Oh. Walang malinaw na ano na meron siyang utang o nagnakaw siya, Nakalagay eh. 'di ba? Kung sabi mo ano, May atraso Oo. siya. Kung sakali na may atraso sa iyo, parang ganoon no? Kung meron siyang atraso sa iyo, ano sabi ni Paul? Parang minahan niya siya. Na ang Charge mo na sa akin. Kailangan pa charge sa kanya. Di ba? Charge that to my account. Parang yun ang sabi ni Pablo, no? siya na ang sasagot. Sagot ko na yan, parang gano'n, no? Oo, para sa ninyo eh. Nakikipag Oo. Nagbigay ng kalahati. O, charge mo na doon yung kalahati. Sabi niya, charge sa akin. Buti nga, may kalahati pa eh. No, ninyo? Oh, sabi, charge to your account. Sana sinabi mo. Di ba? Kuya Mac, charge na to your account. Talaga. So, Bigyan mo na to. Kaya to, ang ginagawa ko ngayon sa inyo, textual criticism. Yun. Yung talata, inaano natin, sinisipat-sipat natin. No? Textual criticism. So, ito, gagamitan lang po natin siya ng ng 5W and 1H. Sa hermeneutics yan. No? Tatanungin nyo lang yan ng what, when, where, why, who. Oh. Pag ginamitan mo ng who, ibig sabihin na pag-uusapan natin yung mga karakter. may hawak. Karakter. Yun. Yun ang tao ang pag-uusapan natin doon. O sino yung mga tao diyan? Yung mga bida, yung mga nandyan, di ba? Mga characters. Si Pilimon, si Onesimus, si Pablo. Di ba? Pero actually, yung ibang theologian, meron niyang comparison. Kino-compare nila, like for example, si Pablo. So, sino raw si Pablo? Oh. Kung contemporary ang usapan, kumakatawan si Pablo kanino? Oh. Unbeliever. Ay, si Onesimus, kumakatawan kanino? Si Onesimus. Ha? Sa mga unbeliever. Oh. Eh, si Pilimon, kanino kumakatawan? Kapwa. Oh. Kanino? Sa mga tao na na nagawa ng hindi maganda.
mga naagrabyado. Parang gano'n, di ba? So, Kumbaga complainant. Complainant si ano. so complainants, ano. Mediator si ano, si Paul. Pero on the part ni ano, malaki sagutin ni Onesimo sa ginawa niya. Kasi sa kultura nila during that time, when you are a slave, sabi ko nga sa inyo kanina, wala siyang rights sa kanyang sarili. Wala siyang karapatan tumakas. Wala siya. Oo, pag-aari ka ng boss mo. Di ba? Ang trato sa iyo, alipin. Di ba? Kahit sa Middle East, ganyan eh. Di ba? Sa Middle East, yung mga, lalo na yung mga pumapasok na sa, yung sa bahay, di ba? Nakakatakot yung, ano eh, yung, Ano gusto nilang gawin sa'yo? oo. Pag nagustuhan ka ng amo mo, so ganun ang kanilang mga trato. Ayun nga, Mga pananaw nila. dahil nga gamit ka lang, yun nga, naikwento ko sa inyo kanina, yung slave, halimbawa, nagsisilbi sa kanyang amo, at dala-dala mo yung mga kupita, di ba? Nalagay sa tray, dumulas, may nalaglag na isa, nabasag, pwede ka nang patayin. Mas mahalaga. Mas mahalaga. Di ba? Sa buhay mo. So, ayan po yung kanyang kalalagayan. Sabi nga ng 11, dito natin hinango, who formerly was useless to you, but now is useful both to you and to me. No? Kaya, from useless to become useful. Ano yung naging hakbang? Bakit naging useful siya? Yung dating useless. Una, nakapakinig ng Ebanghelyo, inaralan ni Pablo. Nagtamo ng kaligtasan. Hindi sapat yun, inalagaan. No? Inalagaan ni Pablo si Onesimus sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. No? Kaya lalong naging useful. Kaya kung gusto niyo maging useful, kailangan talaga maging mature sa Word of God. No? Mag-undergo ng training. Amen? So, si Onesimus nag-undergo ng training kay Paul. Meron siyang magaling na mentor. Si Pablo, mentee niya rin si Timothy. Diba? At si Pablo, meron din siyang Titus. Dami niyang anak sa pananampalataya. No? Kaya, malakas ang loob ni Pablo na banggitin ang 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ano uli yon? Kabisaduhin niyo yon. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Yan ang principle ng tinatawag na mentoring relationship. Ang mga bagay na natutunan mo sa akin ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Ibig sabihin, meron talaga relationship between Paul and Timothy. No? Ibig sabihin, naging kasama ni Paul si Timothy. No? Oh, ibig sabihin, naging alalay ni Paul si Timothy. At sa bawat lakad, kasama ni Paul si Timothy. Kaya narinig ni Timothy ang style ng pangangaral ni Paul. At pati mga turo. Tama? Pati mga turo, mga subject na itinuturo ni Paul, malamang nag-dictate yun yan eh. Nagsusulat yan si Timothy. Kaya yung mga bagay na natutunan mo sa akin, ituro mo sa mga tao mapagkakatiwalaan. Magturo naman sa iba. Amen? Pasa-pasa lang yun. Si Paul meron Timothy. Si Timothy, meron siyang other. O, di ba? O meron siyang faithful na mga tinuturuan. No? At itong mga tinuturuan naman ni Timothy, merong other.
So, ibig sabihin, tuloy-tuloy lang ang mentoring relationship. Kaya sa atin, dapat ganun din. Matatandaan na kayo, matatagal na kayo sa pananampalataya. Amen? Amen. Dapat, meron na po kayong cell group. Tama? Kaya, kumuha kayo ng mga miyembro muna dito sa loob ng church. Di ba? Halimbawa, si Joy, mga kawataan, i-handle mo na yun. Ngayon, kung hindi mo kaya sa sobrang dami, hatiin mo pa. Dalawahin mo. No? Para hindi siya masyadong crowded. At matututukan nyo yung cell group ninyo. No? Magkukumustahan kayo. Diba? Meron tayong devotion. Maglaan kayo ng devotion tayo. Tapos ikaw ang cell leader, ikaw ang magche-check ng kanilang mga notebook. Di ba? Kung nagdi-devotion nga sila. Kasi makikita mo nun. Siyempre, lalo na kayo, leader, may personal devotion kayo. Dapat. Di ba? So, yun ang i-implement natin. At yun nga, naituro ko na sa kanina, yung mga ituturo sa mga beginner, sa mga bago. No? Ano-ano uli yung mga na yun? Ang dami nating materials eh. Yung materials natin, pwedeng 4 very important days to remember. Pagka yan, kahit birthday, pwede mo magamit yan eh. Di ba? Kahit sa patay, pwede mo magamit yan. No? Ngayon naman, necrological service, may gamit tayo. Pagka unbeliever, tapos mga unbeliever yung mga nakikinig, tapos mayayaman pa. Di ba? Yung the rich man and Lazarus. Pagka namatay naman, believer, tapos believer din ang audience mo, ano talata? First Thessalonians chapter 4, verse 13 hanggang 18. Oo. Actually, ang title nun, The Comfort of the Believer's Death. Ang kaaliwan, no, na aliw na nararanas, no, ng mga namatayang Kristiyano o Kristiyano ang namatay. Diba? Merong aliw. Tama? Pag namatay kabataan, o bata, yung youth, ano talata pwedeng gamitin? 12:1. Diba? Oo. Tapos yung pinaka-tema noon, when is the proper time to remember our Creator? Meron na pinag-uusapan. No? Kailan? Kasi, pati paggawa ng tema, ano rin eh, gamitan lang din ninyo ng 5W and 1H. No? So, pagka sinabi ang tanong, what? Ano pinag-uusapan doon? What? Ibig sabihin, mga bagay. Diba? Pag ginamit mo who, tao, ang pinag-uusapan. Diba? So, pag sinabing what, ibig sabihin, what are the characteristic, diba, of a person truly love God? Pwedeng ganun, ano? O characteristic ang pinag-uusapan. Katangian ng tao. Diba? So, pag ginamitan mo ng tema na tanong na why, paano mo siya sasagutin? Nagtema ka ng why. Why? Dahil, maganapan. Halimbawa, why should the righteous suffer? Diba? Kukunin mo yun kay Job, ano? Bakit ang matuwid ay nakakaranas ng kapighatian? Matuwid na nga eh. Yeah. Kunin mo yun doon. Pag sinagot mo siya,
Because. Kasi nga, why? Bye. Ang sagot, because. Di ba? Because. Hanggang 3 because lang yun. Ano? Pagka nag-apat kayo na puntos, sa inyo na yan. Di ba? Pero ako, sinanay ko na sa 3 puntos. Pero kita mo, sa 3 puntos nga nun, maabot ng 45 minutes na preaching. Amen? So, ayan. Pagka kayo magpipreach, okay, kapag nakukuha nyo na yung style na to, no? Kasi gusto ko ito maging style ng pag nagpipreach kayo, nagtuturo kayo. No? Expository preaching. Ngayon, dagdagan na lang ninyo ng mga illustration para lalong tumibay kasi yung nagtuturo lalong nagtuturo nagpapatibay ng puntos. Bibigay buhay na Lalo nabubuhay ang talata. O nabubuhay kasi yung point mo point number 1 like for example. Ganun ang magiging natin. So, para pagdating ng panahon, no? Siyempre, mangangaral din kayo ng salita ng Diyos. No? Pag kayo mangangaral ng salita ng Diyos, gusto ko, siyempre ako yung nagme-mentor sa inyo, gusto ko marinig kung paano ako nangangaral. Di ba? Question. Anong pinakamagandang tumingin na sa sermon? Expository, topical, o next one? Mas pinaka-effective. Ang pinaka-effective na preaching style o sermon outline is all about expository preaching. Na-expose mo yung Oh. Kasi diyan ka lang iikot-ikot ka lang sa context. Oo. Malayo ang tendency na maligaw. Kapag Nandun ka muna sa context nila eh. Hindi mo mismo magpapaintindi sila. Ayan, katulad niya, isang konteksto ang inano ko. Puro Pilimon. Diba? Kaya lang, dapat mo yung matumbok kung ano talaga yung Meron nga, diba? Yung mga kumukuha sa mga verse sa ibang ano yung topical yun? topical yun. Topical preaching yun. Oo. Pero meron pasok naman. Okay lang. Siguraduhin niya. Okay lang yun. Kasi nga, meron nga nagtuturo, no? Teacher yan sa Bible School. Sabi niya, when you preach topical sermon, pagbaba mo ng pulpito, immediately repent. Sabi niya, why? Kasi ang tendency, dahil topical sermon ang iyong ipinangaral, nakakapag-quote ka ng talata, irrelevant, not connected, doon, yung talata na ginamit mo, hindi angkop doon sa binigay mong ano. Kasi like for example, pinag-usapan, faith, puro faith, ano? Faith, topical yun malawak yun. Ibig sabihin, pwede kang kumuha kay Abraham, nasa Genesis yun. Di ba? Pwede kang kumuha dito sa Hebrew, pwede kang kumuha dito sa James. Sa lawak ng iyong kukuhaan, baka mamaya, ang nakuha mo, porque nakakita ka ng faith, kasi puro faith yan Di ba? Naka-story. Hindi mo ano yung context. Context. Yung iba, yung pala, yung context ng pinagkuhaan mo, out of context ka. Atong ka na, sir. Katulad halimbawa, ang subject, wisdom. Pag-usapan natin, wisdom. Di ba? Wisdom Santiago. Oo. Meron mga ibang mga ang wisdom Merong wisdom from this world. Di ba? Merong wisdom in connection when you are persecuted. When you are in trouble. May wisdom sa kabataan. No? Paano mabuhay ng maayos sa mga kabataan? May wisdom patungkol sa pamumuhay ng mga mag-asawa. Asawang lalaki, asawang babae. Wisdom. Di ba? Kaya Textual. Ang textual. Yung textual, okay din naman. Pero, huwag mo siyang i-interpret na ihihiwalay mo pa rin sa pinanggalingan. Oo.
Like for example, ako, nag-preach ako ng Acts 1:8. Oh, Acts 1:8 lang, textual yun eh. Di ba? Oh. Sa lang yun. Kasi ang textual, 1 hanggang 2 talata lang. Textual yun. Oo. Pero pagka binigyan mo siya ng pakahulugan, siguraduhin mo swak na swak yun. Di ba? Kasi may mga ginagamit tayo na hindi nung pala para sa ano eh. Guys, sa may touch and offering tayo, di ba? Oo. May mga talata tayong kinakanta pa natin eh. Pero hindi naman siya about sa ano eh. Di ba? Sa pagkakaibigan. Oo. Kasi yan, tama yan, ano? Saan po ang langit? Minsan ginagamit sa exhortation for tithes and offering. Magbigay kayo, siksik, liglig at umaapaw. Di ba? Pero yung talata na ginamit, hindi yun connected sa tithes and offering. Ang pinag-uusapan pala doon na ibibigay mo, siksik, liglig at umaapaw, yung pagpapatawad, pagmamahal. No? Hindi pala pera pinag-uusapan doon. Di ba? Dito sa Mark. Dito sa Bagong Tipan eh. Di ba? Sa ano, 6, 12, Oh, like for example naman, ginagamit din sa tithes and offering. Yung 1 Corinthians 9. Ano sabi doon? 9:6, tama ba? O 2 Corinthians chapter 9. Sabi ro, no? Now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Verse 7, ito pa yung paborito. Each one must do just as he has purpose in his heart, not grudgingly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Tagalog nga, verse 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Oh. Yeah. Anong klase pagbibigay? Masaya ang puso. Oh. Pag nagigipo, dapat masaya ang puso. Yan ba yun? Pag nagigipo, dapat hindi ka napipilitan lang? Yun ba yun? Sa tithe. Hindi po tithing ang pinag-uusapan dito. Hindi tithing. Tingnan niyo yung context. Kasi nga, kailangan ng proper interpretation eh. Anong context? Verse 1, chapter 9. For it is superfluous for me to write to you about this ministry to the saints. Yun pala, ministry to the saints. For I know your readiness, of which I boast about you to the Macedonians, namely that Achaia has been prepared since last year. Ipinagmamalaki ni Pablo itong mga taga-Achaia sa mga taga-Macedonia, di ba? And your seal has stirred up most of them, but I had sent the brethren in order that our boasting about you may not be made empty in this case, so that, as I was saying, you may be prepared. Otherwise, if any Macedonians come in with me and find you unprepared, we not to speak of you will be put to shame by this confidence. Sino pinagmamalaki ni Pablo? Yung mga taga-Achaia. Taga-Achaia. Kanina pinagmamalaki? Taga-Macedonia. Sa mga taga-Macedonia. Tama, di ba? Ano pinagmamalaki ni Pablo sa mga taga-Achaia? Mga giver daw. Di ba? Matulungin. Di ba?
Kaya sa pagdating ng verse 5, so I thought it necessary to urge the brethren that they would go on ahead of to you and arrange beforehand your previously promised bountiful gift, so that the same would be ready as a bountiful gift and not affected by covetousness. So ito mga taga-Akaya, ano raw po ang kanilang ano? May pangako. Di ba? Kinakabahan si Pablo. Baka mamaya nga pangako lang kayo. Pagka nandiyan na, hindi naman kayo magbibigay. Kaya pinangunahan niya na. Kaya pumasok po ang talatang 6 in connection to that problem. In connection to the ministry of the saints. Now, this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. And he who sows bountifully will also reap bountifully. Sacrificial giving po pinag-usapan dito. Ministry to the saints. Tulong sa mga kapatid ang pinag-usapan dito. Kaya binanggit niya ito. Kaya sabi niya, sinasabi ko sa inyo, siyang nagbibigay ng marami, aani ng marami. Siya naman nagbibigay ng konti, kukunti ang aanihin. Diba? At talatang 7, bawat isa, sabi, must do just as he purpose in his heart. In connection, saan? To the ministry, to the saints. Di ba? Tagalog nga po ulit, verse 7. Ang bawat isa'y dapat magbigay ng ayon sa sariling pasya. Yun. Maluwag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay. Yun. Iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Masayang magbibigay sa mga kapatid na nangangailangan ng tulong sa kabilang iglesia. That is the context. Walang tithes. Hindi siya tithes and offering. Out of context kapag winagit natin. Ang tithes kasi obligado. Oo. May 10% talaga yun. Diba? At nakita ko nga sa atin, dapat meron din konting exhortation bago magkaroon ng collection ng tithes and offering. Meron konti. Hindi pwedeng basta ka nalang mangungulekta na ano. Kailangan ipaintindi mo kasi kailangan merong word na magre-rema sa buhay ng mga tao. Amen? So, merong 3 uri ng tithing. Ang unang tithing, yung nakatala sa Genesis chapter 14, di ba? Yung encounter between Abraham and Melchizedek, no? At doon sa tithing na yun, nagtagumpay si Abraham, no? Laban sa 5 kaharian ba yun? O 5 hari. So nasupil niya. Nakasalubong niya muna yung hari na Sodoma. Tapos bibigyan siya ng ano. Sabi niya, ayoko niyan. Hindi ko kailangan. Diba? Baka isipin mo, ikaw nagpayaman sa akin. Sabi nga ni Abraham nung maka-encounter naman si Melchizedek na hari ng Salem. So, di ba binless? Binless ni Melchizedek at si Abraham naman nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Amen? So, yan ang isang uri ng tithing. So, nakita ko doon, si Abraham direct na nagbigay ng tithes kay Melchizedek. Diba? No, direkta. Yun. At yung pong paraan na yun, hanggang Book of Hebrew chapter 7, nandiyan dyan. Buhay na buhay yun. Melchizedekian tithing. Diba?
So, ano roon? Ano sinasabi ng Hebrew? O, bago ko tuloy yun, mamaya. Yung sumunod na tithing, yung Jacobian tithing. Jacob. Ano nangyari? Si Jacob, nahiga sa isang bato. Tama? Nung mahiga sa bato, nakatulog. O nanaginip, o nakakita ng pangitain. Nakita niya nagmamanhik-manaog ang angel. Nagising siya. Tapos pagising niya, nangako siya. Magbibigay ako ng ikapo sa bahay ng Diyos. Di ba? Kasi tinawag niya yung lugar na yon Bethel. Bethel. Bet, ang Hebrew niya, house. El, God. Pinagsamang dalawang salita, Bethel, Bethel, house of God. No? Sabi niya, nangako siya, magbibigay ako ng ikapo sa bahay ng Diyos. Kaya lang, wala tayong mababasa na naganap yun. O tinupad niya yun. So, ito ay tithing na puro pangako. Pagpalain mo ako, Panginoon, mag-iika po ako. Di ba may mga ganun, papray pa kay pastor, pag-pray mo ako, mag-abroad ako. Pag-abroad ko, ako bahala sa'yo. Yung ika po, hindi ko kakalimutan. Pagdating sa ibang bansa, nalibang. No? Bukod doon sa nalibang, nainganyo na ng mundo, nagkamal na ng pera, hindi naalala yung pastor na pinangakuan. Pati yung pangako kay pastor. Kaya, ika po na puro pangako. Kaya, bandang huli, sabi ni pastor, inay ko po. Yan namang malaki yan, malakay tithing. No? Ito naman, maraming dyan. Maraming silip talaga dyan. Pero kung titingnan natin, so, doon sa Malakay, nag-iika po sila para ibuhos ang pagpapala. Tama? So, subukan ninyong gawin ito. Sabi, no? Kahit sino-offering yun. Pag hindi ko ibinuhos ang masaganang pagpapala sa inyo. Kaya lahat na nag-iika po, na nasa ilalim ng Malakay, chapter 3, verse 10, umaasa sila, babalik. Diba? Kasi subukan ninyo eh. Diba? Dito naman sa Melchizedekian tithing, pinagpala na si Abraham. Sagana-sagana na siya. Diba? Diba? At dahil nga, sagana-sagana na siya ng biyaya mula sa Panginoon, masaya siya na ibinibigay ang para sa Panginoon. Diba? So, yun po yung tatlong uri ng tithing. Amen? Kaya, hindi po laos ang tithing. Kasi, binanggit pa rin niya sa Hebrew chapter 7. Actually, si Melchizedek, nag-exist siya before the law. Ang para sa akin, ang laos, yung Malakay. Yung form ng tithing ng Malakay. Diba? Pero yung form ng tithing in connection to Melchizedekian priesthood, ang ating priest ngayon, eternal priest, si Kristo. Diba? So, yun na nyo, Hebrew chapter 7. Sabi rito, verse 1. Ako ba ano? For this Melchizedek, King of Salem, priest of the Most High God. May pagkikilala, di ba? Chapter 7, verse 1. Hanggang sumunod ng mga talata. Who met Abraham as he was returning from slaughter of the kings and blessed him. To whom also Abraham
a portion, a tenth part of all the spoils, was first of all by the translation of his name, King of Righteousness. Sino raw si Melchizedek? King of righteousness. King of Righteousness. Di ba? So actually, that is the translation of his name. Ang ibig sabihin pala nun, King of Righteousness. Parang si Onesimus kanina, ano ang kahulugan ng pangalan ni Onesimus? Profitable. Useful. Useful or profitable. Di ba? So, sumunod. And then, also, King of Salem. O, sino na si Melchizedek? Hari ng Salem. Which is King of Peace. Hari ng kapayapaan. Di ba? Tapos verse 3. Without father. And without mother.